So, hi guys! Good evening! So, medyo late na actually because it's quarter to 12 na and napansin ko lang sa mga TikTok ni Rachel today, feeling ko parang sad, no? Parang may pinagdadaanan talaga at merong dinadamdam silang ga Rachel because mahalata mo sa mga mata niya na parang kagagaling lang sa iyak yung mga TikTok uploads niya sa araw na to. And then itong video na to ay you can really feel na talagang tinamaan. Tinamaan ang kanyang puso. Nalungkot naman ako actually kanina nung una kong napanood to, naging emotional din ako actually because ganun talaga alangga dito sa Sukmid, no? Meron talagang mga taong halangang kaluluwa, meron talagang mga taong ayaw sa atin, meron talagang mga taong mapanghusga, meron talagang mga taong panay binabantayan lang kung anong pagkakamali mo. Na tila ba parang ang perfect na nga buhay nila. Pero kung tutuusin naman, ay yung mga buhay naman din nila ay hindi rin naman perpekto because wala naman perpekto sa mundong ito. Pero kapag makakumen sila, especially pagdating sa'yo, ay talaga namang grabe. Parang mga iwan. So, this is reality sa Sukmid talaga lang ga Rachel na you can please everybody to love you, to like you, to respect you at hindi mo kontrolado kung anong sasabihin ng ibang tao. Hindi mo kontrolado kung anong magiging opinion nila sa mga videos na ina-upload mo. And ang tanging magagawa mo lang talaga is yung kontrolin mo na lang kung anong, hayaan mo na lang siguro sila, no? Hayaan sila, bahala sila sa buhay nila, ganon. Although it's not easy, it's really hard because masakit. Pero alam mo yon sa Sukmed, parang lagi kang talo kasi kapag baliwala mo lang yung issues, may masasabi sila. Pero kapag pumapatol ka, meron pa ring masasabi sila. O, di ba? Parang wala kang wala kang lugar. Hindi mo alam kung saan ka lulugar actually. So, ay ganun talaga. If you feel sad, then maging sad ka. Ganun naman talaga. Di ba? Bilang isang tao, malulungkot, magiging masaya. Ayan, it's part of life talaga, no? Ang mahalaga naman lang ga, Rachel, is marami kaming mga nagmamahal sa'yo, marami kaming mga sumusuporta sa'yo, at marami kaming naniniwala sa inyo. And, sa mga bashers, ganun talaga yung buhay nila no? Ganon talaga yung mga bitter. Hindi nila mahanap yung kasiyahan nila. Kumbaga, hindi sila nagiging masaya sa kung anong naabot mo ngayon. Hindi sila nagiging masaya sa kung anong success mo ngayon. So, kaya talagang meron silang sasabihin na hindi maganda sa'yo. Kaya, kung araw-araw mo naman kasi silang papatulan, talo ka. No? So, I think for me, it's enough na yung na-real talk mo sila kanina sa totoo lang. In that way, na ipagtanggol mo or nasabi mo ang lahat ng gusto mong sabihin. Nakakabilib actually kasi nakatutok ako sa live mo kanina. Actually, hindi mo na kailangan gawin yon kasi meron ka namang mga defenders. Pero nakakabilib lang, no? Somehow, sometimes ay maganda din naman na maglabas ka ng opinion, maglabas ka ng saloobin mo kung ano-ano mga issues, mga intriga, mga kung anong akala nila sa'yo. So, maganda yung na-explain mo din yung side mo, maganda yung nailabas mo din kung anong nararamdaman mo sa mga sinasabi nila, di ba? So, okay lang yung kanina. Okay lang yung kanina. Pero, okay lang yan once in a while para mailabas mo din at malaman din namin kung ano ang nararamdaman mo. Kasi yung iba kasi, ang dami na nilang iniisip sa'yo ng mga negatibo na kisyo.
nagbago ka, kisyo, yumabang ka, lahat na. Actually, kapag ka basher, wala naman ibang na nakikita sila sa'yo kundi puro mga negatibo talaga. Never naman nilang ma-appreciate ka because in the first place, ay hindi ka naman nila gusto. So, hindi ka talaga nila ma-appreciate kahit anong achievements mo dyan, kahit anong paghihirap mo, kahit anong pagtatrabaho mo, kahit anong pagpapapagod mo sa araw-araw para makamit mo yung mga pangarap mo, hindi nila makikita yon kasi ang lahat ng mapapansin nila ay yung puro nega, yung puro mali, yung puro, actually wala naman silang kapag dating sa bashers, lahat ng ginagawa mo ay mali, lahat ng ginagawa mo para sa kanila ay hindi maganda. O, 'di ba? Nakakapangit talaga kapag araw-arawin mo sila langga. um I believe also na normal lang naman talaga sa buhay na may mga pagsubok, andun talaga na may mga araw talaga na ang lungkot-lungkot mo, parang ang dami mong iniisip, ang dami mong may mga problema talaga. Nakakalungkot, nakakaiyak, nagiging emotional ka, but then it's normal. Napapansin ko lang talaga na sa araw na ito, yung mga upload ni Langga Rachel, although nakapag-live siya kanina ng 2 beses and before siya nag-live naman may upload na siya, 'di ba? Pero yung TikTok uploads niya today is parang napansin ko na parang galing sa iyak or nakatulog ba? Pero malungkot. Malungkot talaga at parang may dinadamdam siya. So, ayun, stay strong lang, Rachel. Libo-libo kaming nagmamahal sa'yo, libo-libo kaming naniniwala sa'yo, ilan lang naman yung mga bashers mo, pera na lang kung abot sila ng 1,000, palagay natin, maximum. Pero hindi naman, baka wala nga sila sa isang daan di ba? So, hindi sila dapat pag-aksayahan ng panahon. Siguro paminsan-minsan, pwede din silang ma-real talk, and nagawa mo na kanina, kaya okay lang yon, no? And, ayun, ako mismo, I believe na believe ako sa kung anong pagtatrabaho na ginawa mo, kung anong pagsisipag ang ginawa mo, kung anong diskarte sa buhay na ginawa mo para mabago ang ikot ng buhay mo, ng buhay ng pamilya mo, na nakakabilib actually. Sa murang edad ay talagang you tried your best para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya, para sa future, sa mga kapatid mo, lahat-lahat, di ba? Alam ko na kailangan mong magiging matatag para sa mga mahal mo sa buhay. Ayun, we love you and basta magpakatatag lang kayo syempre ni langga mo kay Dodong Ruel, and kung may mga hindi man pagkakaunawaan at kung may mga problema man, basta lagi niyong piliin yung isa't isa. Stay in love, stay happy, and stay strong, of course. Kasi once na binuksan nyo yung buhay pag-ibig nyo sa SOCMED, talagang kung libo-libo kaming nagtitiwala at nagiging masaya, kinilig sa love story nyo, syempre hindi maiwasan na meron ding mga ilan dyan sa mga gidli-gidli na bitter. Ilan dyan sa mga gidli-gidli na ay hindi nila gusto yung mga nakikita nila. Normal lang talaga yan. It's normal dito sa mundo ng social media na may mga ayaw sa'yo. Ganun talaga. Pag sikat lang, Rachel. Kaya isipin mo na lang. Isipin mo na lang na bashers is viewers also, no? Treat them with love kasi ang mga bashers, baka nga, sabi mo nga kanina, kulang lang sila sa pagmamahal. Baka kapag binigyan mo ng pagmamahal, ma-appreciate nila or ma-appreciate ka nila. Actually, hindi mo naman na kailangang mag-beg ng pagmamahal kasi or suporta dahil kusa naman actually na binibigay yan sa'yo. Because you really deserve it. Sa totoo lang, you deserve it. Lahat ng suporta na binigay namin sa'yo, you deserve it. So, we love you. Stay calm. Stay strong. And, ayun. Lagi mo sinasabi, di ba? Embrace positivity. Avoid negativity. Ayun. Bye-bye.